Magandang buhay po at welcome po muli din sa aking channel. Ngayon naman po ay tuturuan ko po kayo how to graph quadratic function. And after graphing, tutulungan ko po kayo how to find the domain of the function, the range, the vertex, opening of the graph, the axis of symmetry, the minimum point or maximum point, the x-intercept, and the y-intercept. So lahat po yan ay tuturo ko po kung paano ma-determine step by step. Pero bago po tayo magpatuloy, click lamang po ang like at kung bago ka po sa aking channel, click po ang subscribe upang sa ganon ay na-update ka sa iba pang video tutorial po na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, so number 1 example, graph y is equal to x minus 2 square minus 5 or f of x is equal to x minus 2 square minus 5. If you notice, yung given po na equation natin ay nasa vertex form na po siya. Y is equal to x minus h squared plus k. So yan po yung ating vertex form wherein hk is the vertex. So ito po yung h, ito po yung k. So pag pinagsama natin in a point form, yan na po yung vertex ng function. Okay, so yung given po natin na equation, ang kanyang vertex ay ito po yung h, x minus 2. Since minus 2, negative 2, pag kinuha natin yung h, magiging positive. Change the sign. So, magiging positive 2. And then, yung k po niya ay minus 5. Since wala pong parenthesis, kaya ang k po dyan ay negative 5. Kasi minus 5 po yan. So, yung vertex po ay 2, negative 5. So, dyan po tayo magbe-base ng values ng x and y para ma-graph po natin yung ating function. So, yung vertex po ay ilalagay po natin sa table. Doon po tayo mag-uumpisa. So, igigitna po natin yung vertex. So, yung 2 po dyan, yun po yung value ng x. So, ilagay po natin dito sa pinakang gitna, 2. At yung negative 5 po dyan, yan po yung value ng y. So, yan po yung kanyang vertex pinakang gitna. And then, para makakuha po tayo ng iba pang value ng x and y, mag-assume po tayo ng value ng x. So, ano po yung i-assume natin? So, greater than 2, mag-assume tayo ng 3, and then 4. And then, sa left ng 2, less than 2, 1, 0. So, yan po yung i-assume natin na value ng x, and then isosolve po natin yung value ng y. Okay, so since mayroon na po tayong table of values, mayroon na po tayong value ng x, solve po natin yung value ng y. Okay, umpisahan po natin dito sa x is equal to 3. So, for 3, substitute po natin sa ating given na function, y is equal to x minus 2 square minus 5. Ano po? So, lahat ng x dyan ay lagyan natin ng 3. So, y is equal to, yung x minus 2, ang x natin ay 3. So, 3 minus 2 square minus 5. Okay? So, simplify po natin. Ang unang simplify ay nasa loob ng parenthesis. 3 minus 2 is 1. So, 1 square minus 5. And then, square po muna natin. 1 square is what? 1. Kasi, ang ibig sabihin ng 1 square ay 1 times 1. So, 1 times 1 is 1 minus 5. So, what is 1 minus 5? That is negative 4. So, ilagay po natin sa table, negative 4. So, if x is 3, y is negative 4. How about the next one? Okay, 4. So, 4, x is equal to 4. Again, substitute natin sa ating given function. So, y is equal to, ang x ay 4. So, 4 minus 2 square minus 5. Then, subtract again. Nasa loob ng parenthesis, 4 minus 2 is 2. So, 2 square minus 5. Then, what is 2 square? 2 times 2 is 4 minus 5. And what is 4 minus 5? Negative 1. So, ilagay po natin sa table, negative 1. Okay? Next, 4, x is equal to 1. Again, substitute po natin sa ating function. Y is equal to, ang x ay 1. So, 1 minus 2 square minus 5. Then, subtract natin sa loob ng parenthesis. 1 minus 2 is negative 1 square minus 5. So, this will become y. What is negative 1 square? Negative 1 times negative 1 is positive 1. So, 1 minus 5
is equal to negative 4. So, if x is 1, then y is negative 4. How about for x is equal to 0? So, hindi na po natin isosolve yung value ng y. Kasi sa table pa lang, ay makikita na po natin yung pattern. If you notice, sa value ng y, ang gitna natin ay negative 5. Sa right ng negative 5, negative 4, negative 1. Then sa left niya, negative 4. So meaning to say, ang y dyan ay negative 1. Ganyan po dapat ang table ng ating function. Ano po? So sa left and right ng value ng y ay dapat ay pareho po. Okay, so based from the table of values for x and y, yung x po, yun po yung domain of the function. So yung nasa table, ang domain po dyan ay 0, 1, 2, 3, 4. But actually, marami pong domain. Ano po? And then, ang y po, yan po yung range. So sa table, ang range po niya sa table ay negative 1, negative 4, negative 5, negative 4, negative 1. Okay, so i-graph po natin yung ating function. Gamitin po natin yung points sa table. So, ang unang i-graph po natin ay ito, yung vertex 2, negative 5. Nasaan po yung 2, negative 5? Ang x ay 2, ang y ay negative 5. So, iyan po yung 2, negative 5. And then next, 3, negative 4. Iyan po yung 3, negative 4. And then, 4, negative 1. Ang x ay 4, negative 1 yung y. Ito po yun. Then next, yung 1, negative 4. Ang x ay 1, y ay negative 4, yan po. And then yung last ay 0, negative 1. So ang x ay 0, negative 1 ang y. So yun po yung 0, negative 1. And then you're going to connect the points. Yan. So if you notice, yung ating pong graph ay parabola. So ibig sabihin po ng parabola ay it open upward. Or it open downward pag sinabi pong parabola. Pero yung ating pong opening of the graph dito sa ating graph of our function ay open upward. And so based po sa ating graph ay ma-determine po natin yung minimum point. So ano po yung minimum point ng ating graph? Ang minimum point ay yun po yung vertex. Pag sinabi pong minimum point, yan po yung pinakamababa na point sa graph. Kaya minimum point. So, yun din po yung ating vertex. So, yung vertex po natin ay 2, negative 5. Yan din po yung kanyang minimum point. Okay? And then, ma-determine po natin yung axis of symmetry. So, pag sinabing axis of symmetry, ano po yung pinakang gitna? Okay, ito po, yung pinakang gitna. Ano po? Dadaan po sa vertex. Okay? So, yan po ay dumaan sa x. Ano po? Ano po ang dinaanan niyang number sa x? 2. Yan po. So, ibig sabihin, ang axis of symmetry po natin ay 2. Or, sa vertex, yun po yung value ng h or value ng k. Yun po yung ating axis of symmetry. Okay, so for number 2 example, graph y is equal to x squared plus 6x plus 5 or f of x is equal to x squared plus 6x plus 5. Then, after graphing, identify the following or find the following. Number 1, opening of the graph, the vertex of the graph, minimum or maximum point, the axis of symmetry, the x-intercept, and the y-intercept. Okay, so if you notice, yung ating pong given na function or equation ay hindi po naka-vertex form. So, ang gagawin po natin una ay i-transform po natin yung function y is equal to x squared plus 6x plus 5 into vertex form. Y is equal to a times x minus h squared plus k. So, ito po yung ating given na function, gawin po natin na vertex form. Okay? So, paano po gawing vertex form yung ating function or equation? Tingnan po natin yung ating given na may variable na x squared plus 6x. So, yung a po natin dyan, o yung numerical coefficient ng x squared ay 1, madali lang po yan. Pero kapag 2 pataas, medyo mas mahirap po yon. Mas mahabang proseso. Since 1 po yung a natin, o yung kasama ng x squared, ganito lang po yan. Okay, so ihiwalay po natin yung x squared plus 6x. Gawin po natin yung perfect square trinomial. Magpa-plus po tayo ng number. Ano po?
Okay, kung ano ipa-plus po natin sa loob ng parenthesis, gawin din po yung ima-minus natin sa labas ng parenthesis. Ano po, isasama po natin sa 5. Okay, so since ang a po natin ay 1, ganito lang po yan, yung pong kasama ng x o yung numerical coefficient ng x na 6 ay i-divide po natin ng 2. Always divide by 2 kapag ang a ay 1. Ano po? So 6 divided by 2 ay 3. And then, i-square po natin yung quotient. So 3 square is equal to 9. So yung 9 na yan, yun po yung i-add natin para maging perfect square trinomial. Okay? At yung 9 na yan, yun din po yung ating ima-minus sa outside the parenthesis. Okay? So, ito ay magiging y is equal to x squared plus 6x plus 9. And then, yung nasa labas ng parenthesis na 5 minus 9. What is 5 minus 9? That is negative 4. And then, yung x squared plus 6x plus 9, gawin po nating square of a binomial since perfect square trinomial siya. So, magiging x plus 3 square. So, bakit po naging x plus 3 square? Saan po nakuha yung 3? Yun po yung result ng 6 divided by 2. Ano po? So, 6 divided by 2 is 3. Yun po yung ating ipa-plus. So, x plus 3 square. And then, yung nasa labas ng parenthesis na minus 4. So, yan na po yung vertex form ng ating given na function. Okay, so since nakuha na po natin o na-transform natin yung function into vertex form, so ang kanyang vertex po ay, ang edge po ay negative 3 kasi plus 3 po, kaya negative 3 ang edge. And then yung k po ay minus 4 dyan, kaya negative 4. And then, gawa po tayo ng table of values para ma-graph natin yung function. Again, dyan po tayo magbe-base sa ating pong vertex. Gitna po natin. So, yung x po dyan ay negative 3 at yung y po ay negative 4. And then, mag-assume po tayo ng value ng x and isosolve po natin again yung value ng y. So, yung value ng x ay pwedeng negative 4, negative 5 sa right. Sa left naman, negative 2, negative 1. Hindi po pwedeng hindi magkakasunod-sunod. Ano po? Mas maganda pag nag-assume tayo ng value ng x ay sunod-sunod. And then, solve po natin yung value ng y. Okay, so ito na po yung ating table. Ang unang isosolve po natin ay yung negative 4 value ng x. So, solve for y. Substitute po natin again sa ating function. So, y is equal to x plus 3 square minus 4. So, yung x po dyan ay negative 4. Kaya, substitute po natin negative 4 plus 3 square minus 4. And then, add natin yung nasa loob ng parenthesis. Negative 4 plus 3 is negative 1 square, then minus 4. What is negative 1 square? Negative 1 times negative 1 is positive 1 minus 4. And 1 minus 4 is negative 3. So, ilagay po natin negative 3 sa table. So, if x is negative 4, y is negative 3. How about the other value of x? Negative 5. Substitute po ulit natin sa ating function. So, y is equal to negative 5 ang x, kaya negative 5 plus 3 square minus 4. Then, add negative 5 plus 3, negative 2 square minus 4. What is negative 2 square? Negative 2 times negative 2 is positive 4 minus 4. And what is 4 minus 4? 0. So, ilagay po natin 0. So, if x is negative 5, y is 0. If you notice, yung ating pong vertex ay negative 4. Sabi ko po kanina, gitna yan. So, negative 3, 0. So, meaning to say, ang value po ng y kapag x ay negative 2, yan po ay negative 3. Ano po? At yung negative 1 naman po, ang value ng y po ay 0. So, gagayain po natin yung nasa kabila. Since, sunod po yung value ng ating x. Okay, so dyan po sa table natin, ang ating pong domain ay value ng x. So, ano po yung value ng x sa table natin? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5. Okay, so that is based from the table. Yan po yung domain. At yung range po, yan po yung value ng y. Ano po? So, graph po natin yung ating
function. Okay? So, paano po ulit i-graph? So, i-plot po natin yung points. Unahin po natin yung vertex. Negative 3, negative 4. Nasaan po yun? Ito po. Negative 3, negative 4. And then, next po ay negative 4, negative 3. Yan po. Next, negative 5, 0. Yan po yung point, negative 5, 0. Then next, sa kabila, negative 2, negative 3. Ito po yun. Then, last, negative 1, 0. Ito po yung negative 1, 0. If you're going to connect the points, makakapag-form ulit tayo ng parabola. At yung parabola po natin ay it open upward. So, the opening of the graph is upward. Okay, so based po sa table, ay i-determine po natin yung minimum point. So, ang minimum point dyan ay yung kanyang vertex. Ang vertex po, it's either minimum point or maximum point. Since open upward, kaya minimum point. Ano po? So, ang minimum point dyan ay negative 3, 0, negative 3, negative 4. Yan din lang po yung vertex. Ano po? And then, axis of symmetry. Ito po yun. Saan po dumaan? Yung gitna ng ating graph sa negative 3. Ano po? Doon po sa x-axis. So, negative 3. So, again, yan po yung h or yung x sa ating function. Okay? And then, for x-intercept naman at y-intercept ay kailangan nating mag-solve. Ano? So, unahin natin for x-intercept. So, para makuha yung x-intercept, let y is equal to 0. So, substitute po natin yung ating y na 0 dun sa ating original na function or equation. Yung hindi po vertex form. Ano po? Y is equal to x squared plus 6x plus 5. So, gawin natin yung y ay 0. Kaya 0 is equal to x squared plus 6x plus 5. Para makuha yung x-intercept, since yan po ay quadratic, x squared plus 6x plus 5, kailangan natin makuha yung value ng x o yung roots. Ano po? So, maraming way po para makuha po yung roots ng x squared plus 6x plus 5. Okay? Pwedeng factoring. So, sa factoring, ang kanyang factors are x plus 5 and x plus 1. Okay? So, sa first factor, x plus 5, ang value ng x ay negative 5. Ano po? Plus 5 yan, pag nilabas mo, magiging negative 5. Then, sa second factor, x plus 1, ang value ng x ay x is equal to negative 1. Since x plus 1, pag nilabas, negative 1. So, yung x-intercept po niya dyan ay negative 5 and negative 1. Okay, so for y-intercept naman, let x is equal to 0. So, yung x naman po dyan ay gawin nating 0. So, let's become y is equal to x squared, kaya 0 squared, plus 6x, kaya 6 times 0, plus 5. Okay? And then, 0 squared is 0, plus 6 times 0 is 0, then plus 5. So, y is equal to 0 plus 0 plus 5 is 5. So, therefore, ang ating pong y-intercept is 5. So, ganyan lang po kasimple yung pagkuha po ng x and y intercept. Okay, so maraming salamat po sa panood. Kung meron po kayong katanungan, comment lang po sa comment box. Be sure lang po na kayo po ay nag-like and subscribe upang sa ganoon kapag ako po ay nag-reply, ay manonotify po kayo sa aking reply.